Randall. Let's get out of here. Dirk with the shot. And with 2.1, that's how. Sa tahimik na lungsod ng Würzburg sa Germany, isinilang ang isang batang hindi pa alam ng mundo na babaguhin niya ang mukha ng basketball. Ang pangalan niya ay Dirk Nowitzki, isang batang payat, mahiyain, at walang kaideya-ideya na balang araw. Siya ang magiging dahilan kung bakit igagalang ang mga European players sa NBA. Lumaki si Dirk sa isang pamilyang may dugong atleta. Ang kanyang ina, si Helga Nowitzki, ay isang professional basketball player, habang ang kanyang ama naman ay isang handball player. Ngunit sa kabila nito, hindi agad basketball ang naging landas ni Dirk. Tennis ang una niyang minahal. Tahimik siyang naglalaro, malayo sa ingay, malayo sa pressure, tila isang batang walang balak maging alamat. Ngunit minsan, ang tadhana ay hindi nagtatanong. Dumating si Holger Geschwiner, isang mentor na kakaiba ang pananaw. Hindi lang siya coach, isa siyang guro ng buhay. Sa ilalim ng kanyang paggabay, natutunan ni Dirk ang disiplina, pasensya, at kakaibang paraan ng pag-iisip. Hindi lang bola ang hawak niya, kundi prinsipyo. Habang lumalaki si Dirk, kasabay ng kanyang pangarap ay ang mabilis na pagtaas ng kanyang tangkad. Mula sa isang simpleng bata, naging isang 7 piye na may galaw na parang guard. Isang kombinasyon na bihira, halos hindi pa nakikita noon. Sa DJK Würzburg, nagsimulang makilala si Dirk. Dito niya ipinakita na kaya niyang makipagsabayan, kaya niyang mangibabaw. Ngunit sa kabila ng kanyang talento, hindi pa rin kumbinsido ang marami. Para sa kanila, isa lang siyang European player, hindi sapat para sa NBA. Ngunit dumating ang 1998 NBA draft. Pinili si Dirk bilang ika-9 na overall pick, isang malaking hakbang papunta sa isang mas malaking mundo. Amerika, NBA. Pangarap ng bawat manlalaro. Ngunit ang pangarap, hindi agad naging maganda ang simula. Sa kanyang rookie season, nahirapan si Dirk. Hindi siya sanay sa bilis ng laro. Hindi siya sanay sa pisikalidad. Mababa ang kanyang shooting percentage. Maraming pagkakamali. Maraming kritiko. Tinawag siyang soft. Tinawag siyang bust. At para sa karamihan, isa siyang pagkakamali. Ngunit ang mga salitang iyon, hindi niya pinansin. Sa halip, ginawa niyang gasolina. Araw-araw, walang sawang ensayo. Walang reklamo. Walang drama. Tahimik lang, pero lumalakas. Dito niya pinanday ang kanyang signature move, ang one-legged fadeaway. Isang tira na tila imposible depensahan. Isang galaw na kalaunan ay magiging simbolo ng kanyang pangalan. Unti-unting nagbago ang lahat. Mula sa isang pinagdudahan, naging isa siyang scoring machine. Dinala niya ang Dallas Mavericks sa playoffs taon-taon. Hindi na siya basta player. Isa na siyang leader. At sa bawat laro, pinapatunayan niya na ang mga European players ay hindi dapat maliitin. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi pa dumarating. Noong 2006, narating niya ang NBA Finals. Dallas laban sa Miami Heat. Isang pagkakataon na maabot ang rurok. Malakas ang simula ng Mavericks. Ngunit biglang nagbago ang takbo. Sunod-sunod na pagkatalo. At sa huli, nabigo sila. Masakit. Napakasakit. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pagsubok. Noong 2007, kahit siya ang naging MVP ng buong liga, tinanggal agad ang Mavericks sa first round ng playoffs laban sa mas mababang seed. Isang kahihiyan. Isang sugat na mas malalim pa sa pagkatalo. Maraming nagsabing hanggang doon na lang si Dirk. Na hindi siya pang champion, na hindi siya clutch. Ngunit muli, nanahimik siya. At muling nagtrabaho. Taon-taon, walang tigil. Walang reklamo. Walang ingay. Isang tahimik na mandirigma na naghihintay ng tamang panahon. Hanggang sa dumating ang 2011,
Isang taon na walang masyadong inaasahan mula sa Dallas. Walang super team, walang sobrang ingay. Ngunit may isang Dirk Nowitzki na handang patunayan ang lahat. Sa playoffs, isa-isa nilang hinarap ang pinakamalalakas na koponan at isa-isa nilang pinabagsak. At sa finals, muli nilang nakaharap ang Miami Heat. Ngunit ngayon, mas malakas na Miami. May Big Three, LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh. Halos lahat, Miami ang paborito. Halos lahat, laban sa Dallas. Ngunit hindi laban kay Dirk. Sa bawat laro, pinakita niya ang tunay na puso ng isang kampiyon. Kahit may sakit, kahit pagod, kahit halos hindi na makagalaw, lumalaban pa rin. Hindi siya sumuko, hindi siya umatras. At sa Game 6, natapos ang lahat, Dallas Mavericks, NBA Champions. Si Dirk Nowitzki, Finals MVP. Isang tagumpay na hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng pinagdudahan. Sa gabing iyon, hindi lang siya nanalo, pinatahimik niya ang mundo. Pinatunayan niya na ang tiyaga, ang disiplina, at ang paniniwala sa sarili ay kayang talunin kahit ang pinakamalalakas. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kwento. Matapos ang championship, nanatili siyang tapat sa Dallas. Walang paglipat, walang drama. Isang franchise player sa tunay na kahulugan. Sa panahon na maraming superstar ang lumilipat para sa mas madaling championship, si Dirk ay nanatili. Dahil para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa panalo, kundi sa katapatan. Sa mga sumunod na taon, patuloy siyang naglaro, patuloy na nagbigay inspirasyon. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan niyang magpaalam. Isang tahimik na paalam, ngunit isang napakalakas na pamana. Isang legacy na hindi matitinag. Isang pangalan na hindi malilimutan. Si Dirk Nowitzki ay hindi lang isang NBA player. Isa siyang simbolo. Simbolo ng sipag. Simbolo ng pagtitiis. Simbolo ng paniniwala sa sarili kahit walang naniniwala. At sa bawat batang nangangarap, sa bawat taong pinagdudahan, ang kanyang kwento ay isang paalala na hindi mo kailangang maging maingay para marinig ng mundo. Minsan, sapat na ang tahimik na pagsisikap para isang araw, ikaw naman ang ikwento. Ito ang buhay ni Dirk Nowitzki at ito ang tunay na kahulugan ng isang alamat.